Erwin. Good morning po sa ating lahat. Yes, Jesus. At your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I see your face. I see your face. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I see your face. I see your face. There is no higher calling, no greater love than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory in grace, by your mercy, oh Lord, and I live to worship you. Your journey and still the hearts of men. Revive us, Lord, in your passion once again. And I want to care for others like Jesus cared for me. Let your grace fall upon me. Spirit, touch your church and stir the hearts of men. Revive us, Lord, in your passion once again. I want to care for others like Jesus cared for me. Let your grace fall upon me. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I am amazed at your glory in grace, by your mercy, oh Lord, I live to worship you. Lord, I live to worship you. Yes, Jesus. Sa bagal ko, tinatawagan ko po ang opening prayer. Tayo ay magandang manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. We worship you in this morning, O God, because you deserve the highest praise of Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ay pinupuri at pinapasalamatan namin, Panginoon, sa araw na ito. Dahil, Panginoon, muli ay narito ulit kami upang magsama-sama na awitan ka, Panginoon, na pasalamatan ka, Lord God. Lord, before po kami mag-umpisa sa aming gawain, Lord God, saliksikin mo po ang bawat puso at isipan namin, Panginoon, upang kami ay kaaya-aya at kalugod-lugod na humarap sa inyo, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpapatawad, Lord God. Lord, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, dalangin po namin, Lord, na manguna ka sa gawain ito, Lord Jesus, Panginoon.
Lord, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil lagi po kayo nandyan para sa amin, Jesus. Lord, maging sa aming pastor, Panginoon, na magdi-deliver na inyong mga salita, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na langisin mo po ang kanyang bibig, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, let your presence fill in this place, O God. Move in this place, O God. We declare the victory upon victory, blessings upon blessings, O God. Maghalip ka, Panginoon, sa bawat buhay na narito, Lord God. Dahil, Lord, we are nothing without you, and we do nothing without you, O Lord God. Nothing shall be impossible with you, O Jesus. All the praises, all the worships, we bring back to you this morning, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon Jesus Christ. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko na sa bawat isa sa atin, tayo na po ay mag-aawitan ng ating Panginoon at gamitin natin ating mga kamay upang tayo po ay palakpakan ng ating Panginoon dahil ang inaawitan natin Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Gutom pa ang ating mga anak ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay sumayaw sa ating Panginoon. Kung tayo po ay malakas pa awit sa ating Panginoon, gamitin natin ang kamay. Sumayaw tayo dahil ang ating inaawit ang Diyos na buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Nakaka si Pastor Daniel Awa. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Grabe po, napakabilis ng panahon. Ano po? Amen. Parang kailan lang na nag-aabang tayo sa labas na yung fireworks pag-atay ng bagong taon. Ngayon, ang kalahati na naman ang taon. Amen. Napakabilis ng oras, napakabilis ng araw. At sa lahat ng mga may birthday, nag-birthday, magpo-birthday, happy birthday po sa amin. Amen. So, June 5 po, nag-birthday po yung bunso namin. Sabi niya, gusto ko ng maraming lubo. Tapos doon sa church, kasi siguro nakikita niya na masaya. Sabi ko, pag maraming lubos doon sa church, dapat maraming food. Wala hindi namin afford yung food, sabi ko sa kanya. So, syempre mayroon siyang dalawang ate, may isang kuya, may papa, may mama, na-supportive. So, inano namin yung at least maraming lubo doon sa bahay na. Napakasarap magdiwang ng birthday pag may mga gift kasi tinatanong niya sa akin, what is my present, mama? Kasi birthday ko na, sabi niya. So, binigyan namin ng bike. Napakasarap nga na magdiwang ng may mga surprise, pa-surprise. Pero, mga kapatid, naisip ba natin na sa bawat pagdiriwang natin ng ating birthday, napabawasan din ang ating buhay. Sa bawat pagdiriwang ng birthday natin, lumilipas din yung panahon natin. Ito ay realidad. Na lilipas tayong lahat, walang permanente dito sa mundo. Mga kapatid, minsan or madalas, pinaghahandaan natin yung hindi importanteng bagay. Sabi ng Panginoon sa Matthew, therefore I tell you, sabi niya, wait lang, basta ko, hindi ko memorize. Sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Ang tinutukoy po ng ating Panginoon
Panginoon ay eternity. Minsan ba mga kapatid, inisip natin, pinaghandaan ba natin yung pagharap natin sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. June 8, pasensya na mahaba yung June 8, diyanin tayo ng isang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sabi ng ating Panginoon, darating ang mga bagay na ito, ngunit huwag tayong matakot. Amen. Dahil ito ay mangyayari talaga. At sabi niya, although dumating man ang mga bagay na ito, alam natin na kung tayo ay nasa Panginoon, sabi niya sa Psalms 4:1, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, paghandaan po natin ang eternity. Hindi man natin alam kung kailan ang
mapupuring awitin sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi ng ating Panginoon sa lahat ng mga nararanasan natin dito sa mundong ibabaw, sabi niya, be still and know that I am God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Ang ating Diyos ay buhay, mga kapatid. Ating sandigan at kalakasan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise your name, Lord Jesus.
Dahil napakayaman na natin pa hindi na sana niya kailangan dahil
siya po ang protector natin ng Panginoon. Dahil sa kautusan ng ating Panginoon na ibigay po natin yung para sa Kanya. Amen? Kaya ako po ay magbigay po sa ating Panginoon. Music for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a pleasing sacrifice, Lord, I offer you. Offer my life to you, everything I've been true, using for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my love, offer my life to you, everything I've been true, using for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Tayo di manalangin. Ang Diyos, kami po lubos na purin pasalamat sa ocean ng Lord. Dahil kami po ay dinala mo rito na mayroong kalakasan, bagong pag-asa at bagong buhay, Panginoon. Laging pasasalamat namin, Panginoon, na pagising namin sa umaga, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay binigyan po ng bagong kapatid, Panginoon. At sa po, Panginoon, narito po ang kaloob ng iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na ito po ay basbasan mo po, Lord. Mahanap po ng Panginoon na patuloy po, Panginoon, na palagin at bendisyonan po, Panginoon, mahayupan. Anong hanap buhay ng iyong mga anak, mga opisina, nagtutupad, Panginoon, Lord. Dalangin namin na patuloy po ibigay, Panginoon, ng pagpapala ng mula sa inyo. Lord, buksan mo po, Panginoon, ang durog mo ng langit, Panginoon. Upang, Panginoon, ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa bawat mga anak mo na nagtitiwala po, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming papuri. Pasalamat sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Amen. Kaya sa isang linggo na naman na hindi po tayo nagkita-kita, nandito naman tayo na malakas. Ipadaman natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. Tumayo po tayo, kamayan ang ating mga kapatid. Ihap natin ang ating mga kapatid ikisman. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful.
system. In everything give thanks to the Lord. Hindi ikaw ay gumaganda. Hindi ikahanap-hanap ka. Hindi na atin, hindi na kuya, lahat ay magpasalamat sa'yo. Hindi na atin, hindi na kuya, lahat ay magpasalamat sa'yo. Love you brother, I love you sister, and everything give thanks to the Lord. I love you brother, I love you sister, and everything give thanks to the Lord. I love you brother, I love you sister, and everything give thanks to the Lord. I love you brother, I love you sister, and everything give thanks to the Lord. Everything give thanks to the Lord. In everything give thanks to the Lord. Hallelujah. Hindi nga pala sarap magpuri sa ating Panginoon. Sa oras na ito, binabati po namin yung mga baguhan po dito, yung bisita namin. Pwede po silang tumayo dahil alam ko po na maraming bago po na mukha dito. Please, tumayo po yung bago po. Ayun po, mayroon pang mga bago. Yung mga, yan, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Alam ko po na hindi lang ito ang umpisa, at hindi lang itong huli ang pagpunta natin dito, kundi ito po ay umpisa na tayo po ay magsama-sama na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Alam ko po na hindi po kayo talo kung tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Kundi tayo po ay panalo dahil ang ating sinasamba, Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sa oras na ito, tayo na po ay umupo sa komportable upang tayo po ay makinig na po ang salita ng Diyos sa oras to at sa umagang ito. Wala pong magkikwentuhan po, kundi tayo po ay makinig sa ating Panginoon at sa ating mensahero sa oras ito. Kaya sa oras ito, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita na si Pastor David E. Agbuya. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Kanina, pinapatayo ni Brother Danny yung mga bisita. Ay, hindi sila tumatayo kasi kapamilya, kapuso, hindi naman na nila first time. Kasi siguro hindi tumatayo. Pero purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Kaya tayo na po ay darako sa mensahe mula sa ating Panginoon. At ang teksto po natin mga kapatid sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas. Lucas, Kabanatang 6, talatang 46 hanggang 49. At ito po yung sinasabi mga kapatid sa wikang Tagalog na ang bersyon ay ang salita ng Diyos. Sabi po rito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Kayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim
at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo nito. Pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at manalangin. Maraming salamat po Panginoon. Una po sa lahat, sa buhay na naman na muling idinugtong mo sa amin. Salamat Panginoon. Maging sa kalakasan na muling ibinigay ninyo, maraming salamat sa iyo. Salamat din Panginoon sa pagkakataon na ang bawat isa sa amin ay dinala mo sa lugar na ito upang aming kang sambahin, parangalan, itaas pasalamatan at higit sa lahat, makinig ng iyong mga mensahe. Panginoon, salamat sa mga salita mo naming nabasa ngayon. Hinihiling po namin, patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. At huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, ibalik mo doon sa naka-underline. Sabi diyan, katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. At dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 6, talatang 46 hanggang 49, ay makikipag-usap po ako sa inyo mga kapatid sa temang si Jesus ang matibay na pundasyon ng buhay. Si Jesus ang matibay na pundasyon ng buhay. Mga kapatid, taon-taon ay dinaraanan tayo ng iba't ibang kalamidad. Bagyo, baha, at lindol. Sa mga nakaraang taon, dinaanan tayo ng rumaragas ang baha. Maalala nyo, last year, ilang beses po yung bagyo. Dumaan po sa Cebu at yung mga kabahayan malapit doon sa Talisay, doon river, ay halos wasak lahat, was out. Halos walang natira. Nung nakita ko yung sa video, may napansin akong isa na naiwan. Pero sigurado yun, bakit hindi nawasak? Dito sa binasa natin ay matibay at malalim yung kanyang pundasyon. At matibay ang pagkakatayo. Maraming nangyari. Nung lindol po sa Cebu, yung napanood ko sa Jessica Soho, isang tatay ang umiiyak kasi noong lumindol doon ay madaling araw kasi 2:00 yata ng gabi, kaya tulog ang tao. Hindi katulad nung nakaraan na 7:30 ata, kaya yung mga tao gising. Ibig sabihin, pag gising ka kasi medyo kahit papano ay makakatakbo ka o magiging alerto ka. Pero yung tatay na in-interview, iyak ng iyak kasi nga, natutulog yung kanyang mga anak, bungalow yung bahay nila, pero bumagsak yung haligi, yung wall, yung pader, at nadaganan yung mga anak niya. Maraming nasira, maraming nawasak. Nung nangyari na naman yung sa Mindanao last year, actually ilang beses Maraming beses, actually parang linggo-linggo yata, di ba? Cebu and then Mindanao. Maraming mga nawasak. Yung isang
City Hall ba yun? Or Municipal Hall? Bugo ba yun? Bugo sa part ng Mindanao? Hindi ko alam, Bugo o Bago? Ano ba yung, anong municipality or city? Yung wasak yung ano nila, City Hall. Ito na naman mga kapatid, lumindol na naman at tumama ang magnitude 7.8 noong June 8 ng umaga. Unang umpisa pa lang ng klase. At marami tayong nakita, marami ang mga building, gusali, bahay ang nawasak. Sa Sarangani at saka sa General Santos. Kapansin-pansin doon sa General Santos City, kaya sa totoo lang mga kapatid, sa tuwing mayroong convention or any gatherings ng church natin, ako kasi, kayo na lang mag-book ka kasi hindi ko naman alam, hindi ako marunong. Kaya ang lagi kong kabilin-bilinan ay ayaw ko talaga sa mataas. Laging, kung maaari, gusto ko yung transient lang. Ayaw ko yung, anong tawag doon sa matataas? Kondo. Ayaw ko ng kondo. Kaya sabi ko kay Jeff, nung natin sa Mindanao, ay Cebu pala. Maghanap ka, Jeff, at medyo malayo. Kahit na malayo, basta transient, sabi ko. Pero yun nga, hindi sila natuloy. Kaya sabi ko kay Limuel, anak, hanapan mo na lang kami. Wala nang slot kasi medyo late na. Sabi niya, doon na lang sa kondo namin, Papa. Iniiwasan ko talaga yung mataas. Kasi sa akin, ang prinsipyo ko sa buhay, kung mayroon akong pagpipilian, mamimili ako. Bakit hindi? Wala namang masama doon. Pero kung wala na talaga, no choice, talagang grabe yung panalangin. Alam niyo mga kapatid, noon sa Cebu, ayaw ko ng mataas, pero napunta ako doon sa pinakamataas na kondo sa Cebu 53, yun, na palapag. At doon kami napunta sa 15. Pero wala na magagawa. Pero ang prayer ko, Lord, huwag sanang lumindol. Huwag sanang lumindol. At ito na naman, naka-schedule kami sa September 8. Nag-book na si Marjade. Hindi ko na alam kung anong kinuha niya, pero lagi kong kabilin-bilinan, ayaw ko ng kondo. Pero hindi ko alam kung anong alam nyo ba na yung UFM Summit ay sa General Santos? Medyo napaaga yung lindol. Pero prayer pa rin. Mga kapatid, doon sa General Santos, may napansin kayo siguro doon sa video ng mga nakuha ng mga newscaster natin, yung Jollibee. Pansin nyo? Yung dalawang palapag. Dalawang palapag lang siya kasi parang radio station na ata yung taas, Jollibee naman yung sa baba. Actually, dalawang palapag lang, pero parang napulbos. Yung pagbagsak lang, kung pag-aaralang mabuti, na masyadong maalikabok, parang yung ginamit ay talagang parang walang katibay-tibay. May mga katabi naman siyang mga building, pero bakit hindi naman natumba, hindi nag-collapse? Ibig sabihin, alam nyo na. Ang Biblia, mga kapatid, katulad ng teksto natin, alam nyo ba na ang Panginoon ang nagsabi doon sa text natin, siya ang nagsabi? Nasabi niya, ang nakikinig, ang lumalapit sa akin at nakikinig, pero hindi naman isinasakatuparan, inihalin tulad. Pero ang nakikinig daw ng salita ng Diyos, lumalapit sa Panginoon at nakikinig sa Kanya, isinasagawa, isinap sa pamuhay, ay inihalin tulad sa isang bahay na naitayo. Sabi niya, naitayo sa pundasyon na malalim at matibay ang pagkakagawa. Ibig sabihin, ang Diyos, ang Biblia, concern sa matibay, na maraming tao ang hindi ako naiintindihan pag pinag-uusapan ang tibay. Pero para sa akin, lalo't bahay or tinitirahan ng tao, hindi ko po habol yung gastos.
Hindi ko po habol yung design. Nandyan si architect. Alam nyo ba na may issue sa architect at saka engineer? Kasi kung minsan, kayong mga architect, lagi yung yung design eh. Pero kung minsan salungat na doon sa structure naman. Kaya kung minsan may mga bagay na naisasakripisyo. Pero mga kapatid, laliman natin. Napakahalaga. Noong ginagawa itong church, hanggang dyan pa lang, siguro 1.5 mula sa lupa yung nasintadahan, at pero naitayo na yung poste, na naginip ako mga kapatid, na napakalino na panaginip. Lumindol ng napakalakas. Pero doon sa panaginip ko, bakit yung church ang lang ang hindi nasira? At saka yung bahay namin. Pero halos wasak lahat. 1 week, pagkatapos na naginip ako, yun yung lumindol ng napakalakas sa Cebu. Nung time na yun, na yung mga simbahan na may mga nawasak. Mga kapatid, ang Biblia, katulad doon sa binasa natin, ay sabi niya doon, katulad siya ng isang taong humukay ng malalim. Ibig sabihin, concern ang Diyos doon sa lalim. At nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Matibay. Concern ang Diyos sa tibay. Kaya nga mga kapatid, ang bahay po, doon sa sinend ko sa group chat natin, nakikiusap po sila, mamaya magkaroon tayo ng special offering. Marami tayong churches na wasak. Actually, totally damaged. Walang natira talaga. Ang daming sinend, yun lang yung sinend ko sa inyo kasi isang pindutan lang, magsesend lahat. Yung sinend ni Pastor Arnel na iba't ibang church, nandun yung logo, yung pangalan, isa-isa kasi, hindi ko na inano kasi marami. Pero doon sa Mindanao, mga kapatiran natin, ang dami talaga. At ngayon, kakaawa talaga sila. Kakaawa. Pero, tinignan ko yung mga picture, ito kasi yung problema sa atin. Dahil sa katitipid, at kung minsan, masyado tayong nagdedepende doon sa mga taong marunong lang magtayo. Maraming tao, marunong lang magtayo, marunong mag-asintada. Madali lang naman magpatong eh. Madali lang namang maglagay ng bakal. Pero matibay ba yung pagkakagawa? Malalim ba yung pundasyon? Ang bahay na isang palapag ay di dapat mga kapatid bababa sa isang metro. Bungalo lang yun. Pero sa atin kasi, ay pwede na yan, saragtulata, masyado lang magastos. Pero ako lagi ang prinsipyo ko, napakahalaga po ang buhay. Dapat hindi bababa sa isang metro. Ang bahay na 2 palapag ay dapat 1.5 to 2 meters. Pero kadalasan walang sumusunod. Tayo lang ang sumusunod. Pero salamat doon sa mga kapatid na nagtiwala sa akin na nagpatayo ng bahay. Mga kapatid, concern ang Diyos doon sa tibay, doon sa lalim. Kaya mga kapatid, yung tema natin, si Jesus ang matibay na pundasyon ng buhay. Alam niyo ba mga kapatid, na normal sa buhay, daraanan tayo ng bagyo. Daraanan tayo, masishake yung buhay natin. Nandito pa tayo sa mundong hindi perpekto. Kaya maraming pagsubok. Kaya nga, meron tayong dapat gawin. Gawin natin na si Jesus ang sentro ng ating buhay dahil si Jesus ang matibay na pundasyon ng buhay. Una, laliman natin ang pundasyon ng pananampalataya. Laliman natin mga kapatid. Kung hindi po malalim yung pundasyon ng ating pananampalataya, konting problema lang. Konting bagyo lang. Konting hangin lang. Madadapa tayo, lulubog tayo.
Kaya napakahalaga mga kapatid, na dapat malalim yung pundasyon ng ating pananampalatay at dapat nakaangkla, nakaugat sa Panginoon. Pag nag-set up na kami ng bakal sa bahay, mula pundasyon, beam, tie beam, yung mga beams, roof beam, lahat, di ba, nagko-connect yan sa kulong o yung poste. Yan ang isang bagay na hindi pwedeng wala ako pag nagpapatayo ako ng bahay. Dapat makita ko. Maraming uri ng pagkakabit pero hindi lahat ng pagkakabit ay tama. Meron pong procedure yon. Maraming dapat i-consider. Kasi mga kapatid, pag mayroong pagyanig, mayroong pong lindol, alam nyo kung saan bumibigay? Hindi po dyan sa gitna. Sa kili-kili. Lahat ng kantuhan. Halimbawa, yung taas na yan, ilan ba yung taas na ito? 3 meters? Yan, dyan bumibigay malapit sa join ng column at saka beam. At dyan din sa flooring, dyan. Pag nag-shake, dyan. Hindi dyan sa gitna. Kaya nga dyan sa part na yan, nagiging masinsin yung nilalagay namin na anilyo. Nag-i-start kami sa 5, yung 5 cm, 5 ang kinakabit namin. And then after nun, yung 10 cm, 4 na naman. Hanggang doon sa after ng 10 cm, 3 na naman. Hanggang ma-meet mo na yung 20. Pero sa totoo lang, hindi na ako naglalagay ng 20. Diretso na 15 yung nilalagay ko. At sa ngayon, mga kapatid, tinaasan yung building code, yung standard ngayon. Dati, ang kinakabit pag asintada, 10 mm. Pero ngayon, hindi na po. 12 mm na, yung dowel. Bibihira ang gumagawa ng ganun. Pero, yung bahay ni Doc, yung bahay ni Jeff, maski itong church, 12 na yung ginamit ko. Maski yung bahay ni Limel na napakaliit, 12 na rin ang ginamit ko. Ginamit ko lang yung anilyo, yung 10 anilyo lang. Laliman natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Sa Mateo, Kabanatang 14, talatang 28 hanggang 32, sabi rito mga kapatid, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Pagsakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. Wala naman talagang malakas na hangin. Pero kung minsan, kahit na napakaganda ang panahon, kahit na napakaayos ng buhay, kung minsan mabibigla na lang tayo. Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganon? Biro nyo? Kaya kung minsan, ang panahon nanunupok. Bago naman siya mag-decide na lumusong para maglakad, wala namang hangin eh. Kalmado. Actually, pagkatapos, nung nakasampa na sila, wala na rin eh. Pero kung minsan mga kapatid, dahil mababaw yung pundasyon ng ating pananampalataya, kahit na kailiit na problema, lumulubog tayo. Sumusuko tayo. Nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, itong si Pedro, sinabihan siya, nirebuke siya ng Panginoon. Actually si Pedro, sa totoo lang, nung nakita niya ang Panginoon, na napansin niya na ang Panginoon niyo na naglalakad sa ibabaw ng tubig, gusto niyang masubukan. Kasi may sinabi naman ang Panginoon sa kanyang salita,
Kung meron kayong pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa, kaya nyong gawin. Yun na yung kabuuan. Sabi ng Panginoon, magagawa nyo yung mga ginagawa ko. Sinubukan niya. Pero yun nga mga kapatid, nung bumaba siya sa bangka, lumusong, ay, parang matigas, hindi siya lumulubog. Nakatingin kasi sa Panginoon. Kaya halika, sabi ng Panginoon, laglakad, diretso. Pero nung may narinig siyang ugong, daluyon, sa halip na nakafocus sa Panginoon, nilingon niya yung malakas na daluyong, yung malakas na hangin. Mga kapatid, once na hindi tayo nakafocus sa Panginoon, lulubog po tayo. Ibig sabihin, focus, dapat matibay. Nakaangkla yung pananampalataya natin, dapat matibay yung pananampalataya natin, pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ito, sinagip ng Panginoon. Pero mayroong sinabi ang Panginoon. Sabi niya, buti na lang, ang Panginoon naman, alam nyo, sabi rito, natakot siya at unti-unting lumubog. Ano ang nagpapalubog sa atin? Takot. At ang takot ay kawalan ng pananampalataya. Hindi naman ang nagpalubog sa kanya yung daluyong eh. Hindi. Dahil sa takot. Ang dami nating takot sa buhay, mga kapatid. Pero kung matibay at malalim yung pananampalataya natin, magtitiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo pababayaan. Kaya sabi ng Panginoon, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Nakapag-step na siya? Bakit ka nag-alinlangan? Pero mga kapatid, kung maayos at matatag at matibay ang pananampalataya natin, katulad ng teksto natin, na matibay ang pagkakagawa, malalim ang pundasyon, kahit dumaan daw yung rumaragasang bagyo, malakas na tubig, current, hindi daw baliwala. Kaya nga mga kapatid, laliman natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Pangalawa, laliman natin ang pundasyon ng pagtitiwala. Puro letter P yan, 4 yan. Pagtitiwala. Tama-tama yung sinabi ng song leader natin. Sabi ko, message ko yun kinuha na niya. Ibig sabihin, ang Panginoon talaga, tutugma-tugma niya. Sabi sa Mateo, Kabanatang 6, talatang 25 hanggang 27, sabi diyan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, inumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, ano yung kasunod? Siguradong bibigyan din niya kayo ng ikabubuhay. Amen. Nirephrase ko lang. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Alam niyo mga kapatid, mahalaga tayo. Bakit? Balikan natin ang creation. Nilikha ng Panginoon ang maraming bagay-bagay na nakikita natin. Sabi niya, magkaroon ng halaman, tumubo sa lupa, nagkaroon. Magkaroon ng mga hayop na gumagapang, lumalangoy sa tubig, nagkaroon lahat. Pero ang tao, iba ang pagkakalikha. Bakit?
Nilikha ang Diyos ayon sa kanyang larawan. At Pangasinan, kaulibay, kaparpara. Ibig sabihin, napaka-espesyal ng pagkakalikha ng Diyos. Hindi lang yon, balikan natin. Nilikha niya ang lahat ng bagay na kailangan natin kasi kahit na hindi natin sabihin, alam ng Diyos kailangan natin. Alam ng Diyos yan. Kaya inuuna niyang likhain yung mga bagay-bagay na pangangailangan ng tao bago niya likhain yung taong mangangailangan. Ganon tayo ka-espesyal. Kaya tama yung sinabi rito na, hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Meron ba? Wala. Kasi ang pag-aalala, pag hindi po natin yan naalagaan, hindi natin yan na-reconcile, hindi natin naiayos, anong kasunod sa pag-aalala? Stress. Anong kasunod sa stress? Anxiety. Anong kasunod sa anxiety? Depression. Kaya kung minsan, wala na. At pag dumating sa punto na gano'n, ang hirap bumangon. Kaya mga kapatid, laliman natin ang pundasyon ng pagtitiwala natin sa Diyos. Minsan may kapatid na sinabihan ko, nagkukulang na ba ang Diyos? Hindi pa naman, pastor. Laliman natin. Yung pundasyon ng pananampalataya. Alam niyo, lagi tayong aburido. Kumisan sa pag-aaburido natin, nadadamay pati yung mga kasambahay natin. Yung kapatid natin. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Hindi nyo naman madadala yan. May sinabi si Pacquiao kasi nasira yung bahay niya sa General Santos. Ganun talaga. Hindi naman natin madadala yan eh. Positive. Pinapakita niyan na lahat ng bagay dito sa mundo na pinag-aalala natin, iiwan nyo rin yan? Mayroon ba kayong madadala doon? O yung iba, pinapadala sa kabaong yung damit. Kasi sabi nila, paborito nila ito eh. Ipinanganak tayong walang dala, mamamatay din tayong walang dala. Yun ang sabi ni Job. Kaya purihin pa rin ang Panginoon. In times of problem, sa pag-aalala natin, sa problema, nakagawa ba nating mapapurihan ng Diyos? Si Job. Diba? Pinuri pa rin niya ang Panginoon kasi alam niya na hindi yun yung buhay, hindi yun yung realidad ng buhay. Although hindi po masama, kailangan natin. Kaya lang kung nakapokus tayo doon, yun ang masama eh. Kaya nga mga kapatid, laliman natin ang pundasyon ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi magkukulang ang Diyos, hindi magpapabaya ang Diyos. Nagkukwentuhan kami ni Mrs. Yung buhay noon at saka ngayon, grabe yung pinagdaanan natin, Pero, dahil sa pagtitiwala, nalampasan. Paano ba tayo magtiwala, mga kapatid? Sa totoo lang, di ba? Walang-wala. Walang-wala kami, as in. Walang-wala kami. Pero dahil sa pagtitiwala at pananampalataya, alam niyo ang prayer ko lagi noon, nung mga panahon na hirap kami talaga. Lord, nagtitiwala ako sa iyo, nananampalataya ako sa iyo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Darating ang panahon, hindi man ngayon, pero darating at naniniwala ko na gagawa ka ng karaparaanan. Diba? May kanta, God will make a way. Hindi ko na itutuloy, medyo sintonado. Nagawa ang Diyos ng paraan, magtiwala lang tayo. Ang problema kasi wala tayong tiwala sa Panginoon.
Kung minsan nagtitiwala tayo sa sarili natin, sa kakayahan natin. Pero ina-underestimate natin kung minsan yung kayang gawin ng Diyos. Sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 6, sabi po diyan, sa bersyon ng Magandang Balita, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahakin. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, yung tiwala natin, ibig sabihin, buong puso, impus-puso, at lubusan. Ano yun? Yung wala kang iiwan. Alam niyo ba yung salitang lubos? Iter mo amin, ibibigay mo lahat. Huwag daw tayong magdepende sa sarili nating kakayahan o karunungan. Sabi diyan sa verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Ibig sabihin, ipalima. Nunutan ko no. Alalahanin, ibig sabihin, pagkilala yon sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, lahat ng plano natin, kailangan daw nating ipalima ipagkatiwala Nunutan. Kanina, ang devotion namin ni Jade sa Deuteronomy chapter 28, ba yun 28? Ay, Genesis 28. Yung si Jacob, yung lumaya siya. Tapos doon sa lugar ng Bethel, naginip siya doon. And then after that, nag-pray siya. Ang ganda ng prayer ni Jacob. Napaka-specific. Completos ricados. Sabi niya, "Oh Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at papatnubayan sa paglalakbay na ito, pakakainin at daramitan, at makakauwi muli sa bahay ng aking ama na walang masamang mangyari sa akin, kayo po ang magiging Diyos ko." Grabe yung prayer ni Jacob, ano? At ipagkakaloob ko sa inyo ang lahat, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay ninyo sa akin. Yung prayer na, kung ako'y sasamahan ninyo, di ba? Patnubay yun. At iingatan, protection yun. Pakakainin at daramitan, provision yun. Mga kapatid, magtiwala. Si Jacob, doon sa prayer na yon, panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi yung pupuntahan niya, walang katiyakan. Pero dahil ipinagkatiwala sa Diyos, kayang tiyakin ng Diyos So sa binasa natin, siguradong. Assurance po yun, pag ginamit yung word na sigurado. Siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Alam ng Diyos. Mga kapatid, pangatlo, laliman natin ang pundasyon ng pagsunod. Doon sa teksto natin, nakalakip doon yung pagsunod. Sa Mateo, Kabanatang 6, talatang 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Napakahalaga po mga kapatid ng pagsunod. Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Tinanggap mo ang Panginoon, kabilang ka na, Kristiyano ka na. Pero hindi nagtatapos doon sa Kristiyano ka na. Kailangan mong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasama yan sa the Lord's Prayer. Alam nyo mga kapatid, pagsunod lang
Kung marunong lang tayong sumunod, mga kapatid, hindi yan tsamba. Promise yan ng Panginoon. Nasabi niya, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Marami tayong pangangailangan. Pero sabi diyan lahat. Kasi alam ng Diyos yung kailangan natin. Alam ng Panginoon. Mga kapatid, laliman natin ang pundasyon ng ating pagsunod. Pang-apat, dito na po tayo magtatapos. Laliman natin ang pundasyon ng pagtitiyaga. Anos. Sa Santiago, Kabanatang 5, talatang 7 hanggang 11, sabi diyan, mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka. Matyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Tularan nyo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta na mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at mawain ang Panginoon. Wala na sigurong makakahigit pa sa pagtitiis ni Job. Pero alam nyo mga kapatid, katulad ng sinabi ni Santiago, dahil sa pagtitiis ni Job, tinulungan siya ng Panginoon sa bandang huli. Alam ng Panginoon, mga kapatid, yung sitwasyon ninyo. Alam niya yung kalagayan ninyo. Pero kung minsan, hindi tayo marunong maghintay doon sa timetable ng Panginoon. Alam niyo ba na mayroong timetable ang Panginoon? Mayroon siyang plano, mayroon siyang ginawang plano. Kasi kung minsan nagmamadali tayo, ang gapoy anos tayon manalagar. Ay lalo la, no, sa alagar mo, mabaybay ka manabas, talagang kailairap. Napakahirap maghintay. Pero mga kapatid, si Job, yung pagtitiis niya, grabe. Pero sa bandang huli, lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Panginoon, doble pa. Bakit? Sabi diyan sa huli, sadyang mabuti at mawain ang Panginoon. Musician, punta na kayo dito sa harap. Sadyang mabuti at maawain ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tibayan natin yung loob natin. Palalimin natin yung pundasyon ng ating pagtitiyaga. Anos. Sa totoo lang mga kapatid, hindi lang si Job, hindi lang yung mga ibang propeta. Bakit tayo dito? Alam nyo yung kung paano magtiis yung mga kapatid natin. O saan na sila ngayon? Akin, wag to inanusan niya ng paaral ng Brother Danny, adi ang kapoy nikod. Yan. Pero gailirap. Marami tayong tiniis, pero mga kapatid, ngayon nagtatamasa tayo ng inawa. Kasi ang Panginoon marunong. Kaya tularan daw natin ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga unang mananampalataya. Sa ating pagtatapos,
Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Sa Jeremiah 29 verse 11. Palabasin mo pa, Jeremiah 29 verse 11. Sabi po rito sa bersyon ng Magandang Balita Biblia, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, batid ng Diyos, alam na alam ng Diyos yung plano niya sa atin. Meron siyang plano, meron siyang timetable. Nakasulat na yung destinasyon natin. At ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay napakaganda. Kung minsan sa tingin natin ay parang mali. Pero ang Diyos, alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. Sabi niya, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Sa ating pagpupulay-bulay, mga kapatid, hinihiling ko sa mga musician na pangunahan tayo sa isang awitin. At habang umaawit sila, kapatid, alam mo ba na may magandang plano ang Diyos sa iyo? At yung planong yun, magdudulot sa iyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Buhay na napakaganda na hindi mo pagsisisihan. Pero sa Diyos lang natin matatagpuan yan. Ang Diyos. Palalimin lang natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Alam kong Palalimin lang natin ang pundasyon ng ating pagtitiwala. ang Diyos. Palalimin natin ang pundasyon ng ating pagsunod. Kung ako At palalimin natin ang pundasyon sa ng ating pagtitiyaga. Hallelujah. maglilingkod. Yes, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Opo, Panginoon.
namin na meron kang magagawa. Yes, Jesus. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Jeremiah 32 verse 27, meron bang bagay na mahirap sa akin? Meron bang bagay na hindi ko magagawa? Sabi ng Panginoon. Pero Lord, alam ko na hindi ka patapos sa buhay ng iyong mga anak. Marami ka bang gustong gawin? Hindi ka patapos para sa katuparan ng mga plano mong napakaganda sa buhay ng iyong mga anak. Turuan mo kami, Panginoon, na matutong magtiyaga, matutong maghintay, matutong magtiis. Turuan mo kami, Panginoon, at palalimin mo ang pundasyon ng aming pananampalataya, ng pundasyon ng aming pagtitiwala sa iyo, pundasyon ng aming pagsunod sa iyo. Lord, salamat, Panginoon. Maraming salamat. Dahil ikaw at ikaw lang ang matibay na pundasyon ng buhay namin. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na lubusang magtiwala sa iyo. Salamat. Baguhin mo ang aming mga pananaw sa buhay. Yung mga paniniwala namin na salungat sa iyo, baguhin mo kami, Panginoon. At turuan mo kami na lubusang magtiwala lamang sa iyo. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang kanilang mga anak at anak ng kanilang mga anak. Igawan mo, Panginoon, ang iyong proteksyon, patnubay, pagsama, pagpapala, at pagdamay sa iyong mga anak, 10 ng kanilang mga angkan. Salamat, maraming salamat. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buong buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. Mga kapatid, yung palang special offering natin ngayon, ito naman ay bukal sa puso. Kung ilang magkano po yung kaya nyo, yun lang po. Para maipadala po natin sa ating mga kapatiran na labis na naapektuhan na pinsala ng bagyo ay nang lindol doon sa Mindanao. Kaya Sister Lily, nandito pa siya. Magkakaroon ng ano dyan, kahit anong basket o para sa special offering natin. Para madala ko na kaagad mamaya. Kasi pupunta kami sa Dagupan para i-meet yung President natin. Salamat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Paikot na lang. Mr. Shirley. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat mga kapatid maraming salamat. Actually, nung nag-message ako kagabi, meron nagpadala agad sa GCash. Pastor, meron ba kayong GCash? Meron nagpadala agad ng 5,000. Salamat lang sa kapatid na yun. Pagpalain ka ng Panginoon. Yung 5,000 na yun, may dadagdag dito. Sa totoo lang, nagpadala ako through bank transfer ng 6,000 sa Balasay. Kasi yung sitwasyon nila, grabe talaga. Halos panitubig, wala silang painom. Kain, pero mo yung mawawasak lahat, hindi mo alam kung saan ka mag-umpisa. Pero malaki ang may tutulong nito, mga kapatid. Malaki ang at salamat sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Manalangin tayo. Lord, thank you po, Panginoon. Salamat. Maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak. Salamat sa kagandahan loob ng bawat isa. Lord, salamat dahil pinagpala mo sila. Kaya nagiging pagpapala rin sila sa iba. Lord, gamitin mo ang mga kaloob na ito ng iyong mga anak para sa mga kapatiran namin sa Mindanao na nasalanta po ng lindol. Lord, dalangin po namin. Alam namin na hindi po sapat ito, pero malaking bagay para maibsan yung kanilang nararamdaman, yung kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na i-comfort mo sila. Yakapin mo sila, Panginoon. Iparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanila. Na sa kabila ng trahedya, sa kabila ng nangyari sa kanila, Panginoon, alam namin, Panginoon, yakapin mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo po sila ng pagbabago ng buhay. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Bawat isang naririto, Panginoon. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo dahil sa iyo lang ang aming sa iyo lang dapat namin ibigay ang buong pagtitiwala namin. Dahil tunay na wala kaming magagawa sa aming buhay kung wala ka. Salamat. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin. Amen.